welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch at magandang tanghali po sa inyo mga kapatid at sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na po sa ating pong programa ngayong pong tanghali po na ito. And it's good to see you and it's good to be back sa ating mga live programs. Medyo huminga tayo ng ilang araw. Nagpahinga tayo ng isang araw I think and one day din sa ating our family time with God. All right? So kaya ngayong Thursday ay bumalik po ang programa ng ating mga simbahan dahil nung mga nakaraang araw ay meron tayong mga malakihang programang ginawa. Kaya nagkaroon tayo ng salitang programa ng Team Focus at ng Team Preparation. At parang ako yung kinabahan sa ginawa mo, bro. Nagkaroon ng team preparation workout. Ano tawag? Workshop. Workout tuloy. Team preparation workshop. At nagkaroon naman ng youth revival ang Team Focus. May nagsayang lang na isa. Okay. Anyways, magandang tanghali po sa lahat. At tingnan natin kung sino na yung mga kapatiran natin na nandito na kasi nakalimutan ko yung iPad kong i-charge, hindi ko nakita. Alright, so magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran North, South, East, and West corner na ngayon ay sumusubaybay na po sa ating pong programa and Team Focus and Team Preparation. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Of course, ay magandang tanghali sa ating mahal na pastor. At magandang tanghali rin at shout out din sa aking mahal na asawa na si Mami Shobe at dyan kay Baby LG. Alright, so shout out sa aking area Southeast Border family, ang Southeast Border Chosen Generation. Yan, magandang tanghali sa inyo, composed of Team Focus and Team Preparation. Alright, so again, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. But before that, of course, with me, hindi na bago sa atin to. He is one of the most important people here inside the church. Kasama ko po ngayon mga kapatid ang area leader ng Central East Family, none other than Sir Conrad. At magandang, ba't naman pambata naman yung magandang tanghali sa'yo, Sir Con. Yeah, good afternoon po. Good afternoon to all of you. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin, ay magandang hapon po sa inyo pong lahat, yung mga CBBA staff and also CBBA students. Ayan, good morning, good afternoon po sa inyong lahat and also sa aking asawa, Ma'am Christy. Ayan, sa aking anak, Cassidy, and also kay Simeon at kay Chloe. Pagaling ka, Chloe. Ayan, walang Timothy. Timothy. Alright, sa lahat din po ng mga staff na nandito sa The Baptist Lunch, ay good afternoon po sa inyo po lahat. Sa ating mahal na pastor, Pastor Hill, good afternoon po, sir. Sabi parang nag-chat si Pastor Hill dun sa, nakita ko dito sa nag-chat siya dun sa, ano ba ito, sinana all ng yung Pastor Hill. Yung merienda daw kaninang umaga. Sana all talaga yan. Sana all din. Ano ba yung buchi ba yun? Buchi? Hindi ko alam. Parang buchi. Hindi, parang buchi, binangkal yata. Alam ko ito ang salarin dun. Yung interpreter po natin. Yung interpreter po natin ang salarin sa mga masasarap na merienda dito sa simbahan. Shout out to you, Ma'am Carmela. Alright, again. Shout out din daw kay Sir Hiner. Ay, tindi talaga yan. Oo, sa lahat ng programa, lilitaw na lang yan si Sir Hiner eh. Shoutout niya lang yung kanyang anyway, so again, sa malaking pribilehiyo po muli na maanyayahan dito sa inyo pong programa, The Baptist Lunch. Napakalaking tulong po nito sa mga young people, hindi lang sa mga ngayon young people po ngayon, all right? Pero sa lahat po ng mga pamilya ay napakalaking tulong po nitong programa po na ito. Hindi niyo lang po alam talaga mga kapatid kung ano pong naidudulot ng programang ito. Some says may mga nagpapatotoo na
Yung iba, munti ka na maghiwalay, pero sa programang ito, nagkabalikan sila. Teka lang, pang-young people to. Ha? Pang-young people to. Ay, hindi. Yung Ay, program, yung yung Baptist program, Lunch. Yung Baptist Baptist Lunch, Lunch. Baptist Oo. May mga young people din naman na natcha-challenge sa gawain. Kaya Oo, hinihiwalay. Oo. Tapos tayo, ito kasi si Sir Conrad. Dahil Oo. nasisip pa nga. And anyway, again, just enjoy the program mga kapatid, no? At share nyo yung link na ito sa mga ano ninyo. Alam ko, kayong mga estudyante, nagda-lunch na kayo. Yeah. Alright? So, huwag kayong mahiya. Nanonood kayo ng ganitong klaseng programa. Mas Tama. maganda. Tama. Hanapin mo, get a buddy. Alright, buddy, nood tayo nito. Ganda nito, madami tayong matututunan nito, no? So, mas maganda, share nyo ito at makinig kayo ng programang ito. Alright? Thank you, Sir Alright, sabi ni Ma'am Christy, ay ang pogi naman ng guest nyo na yun. Medyo hectic po schedule nito, kaya talagang inaano namin na. Dahil alam nyo maganda yung sinabi ni Sir Conrad, no? Para sa mga young people. Ulitin ko lang, young people, hindi nyo kami kakaaway, ha? Hindi nyo kami kaaway at hindi rin kami nagtuturo dito na matuto kayo magkaroon ng kaaway. Okay? So, what we are after is for your to preserve your life, and sabi nga natin nung mga nakaraan ay minsan na din tayong napunta sa ganyang stage na naging kabataan at nag-enjoy ng sobra-sobra at na sabi nga nagkaroon ng kasiyahan pero sisira sa kinabukasan, no? Kaya ay lahat ng 'yan ay we're not here to put you to shame or ihiya ang inyong ginagawa. We just want to be a blessing to you all, young people, Team Focus and Team Prep, by allowing the Word of God to be in the hearts of every young people. Po, walang perpekto sa atin, yan ang tatandaan nyo, young people. Kaya nga, kailangan natin ng gabay. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin ng gabay. Alam nyo, para sa Team Focus and Team Prep, meron lang akong gusto sabihin bago tayo magpakalaon-laon sa ating pinag-uusapan. I just want to challenge you to not to waste the programs of this church. I'm not saying this dahil ako yung anak ni Pastor Hill or dito ako lumaki sa simbahan na ito, kundi isa rin, tingnan nyo as I was speaking here, mga kapatid, as I speak here, ay tingnan nyo itong kalagayan na ito pag sinabi ko na ako rin ay naging kabataan ng simbahan na ito. And I've been in many churches. Biyaya ng Panginoon ay sinasama tayo ng ating mahal na pastor sa mga simbahan. At every time na pumupunta kami sa mga simbahan, malalaking simbahan sa Amerika, at tinitingnan niya kung ano ang pwede namin makuha doon. And alam nyo, young people, biyaya ng Panginoon, it's only by the grace of God na I haven't seen a church na kasing active ng ganito pagdating sa young people. And without any Sir Conrad, yung tipong hindi mo na kailangan ng mga pampaakit pa sa young people. Yun yung sinasabi ko na hindi pa ako nakakita na gano'n. Some ay kailangan may mga laging palaro, may mga laging paganito, paganyan, to attract. Kailangan, in short, parang kailangan mong ipasok yung bagay ng sanlibutan sa simbahan para ma-attract mo young people. No. The best thing about our church, by the grace of God, is ang pang-akit sa kabataan is ang Biblia. Yun. Pang-akit sa kabataan ay yung mga kabataang merong mahayos din at nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Tama. Yan ang pinakamagandang nakita ko po dito sa ating simbahan. Ganyan, yan ang tinatawag na pang-akit. No? Mm-hmm. Hindi talaga yung medyo na lang kasi nagamit na ng gas-gas masyado sa Tagalog yung pang-akit na yan Pero alam nyo ba, it's a positive word to catch your attention. Sa Bible ay merong ginagamit ang Diyos sa mga pangyayari to catch the attention of His people. No? Pero may kita nyo doon, it's always for the better good. Lagi talagang para sa maayos na pagdadalhan ng kanyang mga anak. Kaya I would like to challenge the team focus and team preparation. No, sometimes nakakalungkot na at the end of all those programs na nangyari ay meron pa ring mga desisyon na nangyayari na hindi mo na alam kung saan na nanggaling na desisyon. No? At patunay lang 'yan na hindi sineryoso ang
ang mga programa ng simbahan na ito. Kaya young people, sa lahat ng member ng Team Focus na naka-attend ng Youth Revival, sa lahat ng member ng Team Preparation na naka-attend ng workshop, at I am saying this to you, take it seriously. Sabi ko nga, Sir Con, nung Youth Revival, sabi ko, hindi tayo nandito para magpalipas ng April 1. Oh, yeah. Tama. Yun, sabi ko, hindi tayo nagpalipas ng April 1. We're here with a purpose. We're here to learn. At nandito kayo, dinala kayo ng Panginoon dito. Kaya nga nung Wednesday, natutuwa ako sa ilang mga nag-testimony. Natuwa ako sa mga ilang nag-testimony na puro bago Sir Con, puro bago. Alam mo nakaka-challenge na. Siyempre, nandoon yung hiya dahil first time nila tumayo sa harap ng maraming tao. Pero yung eagerness nila to testify sapagkat alam nilang may natanggap silang blessing mula sa Panginoon, that's a great encouragement na. Tama. Kaya again, para sa mga young people na nakikinig, samantalahin nyo na meron tayong pastor na ganyan, Yun. samantalahin nyo na meron tayong simbahan na ganito. Tama. Oh, don't miss. Better not miss every program para sa inyo young people. Kaya nga, again, doon tayo babagsak sa ating pinag-uusapan noong nakaraang linggo. Nakaraang linggo lang. Hindi pala nakaraang linggo. Ang ating pinag-usapan is all about guidance when it comes to your commitment. Alam nyo, kasi sabi ko nga sa inyo, kung matatandaan ninyo, Team Focus and Team Preparation doon sa ating pinag-usapan, mga kapatid, ang sabi ko po doon sa inyo, every commitment that has been made ay meron niyang purpose. Hindi ka gagawa at hindi ka gagawa ng isang bagay or gumawa ng isang bagay without any purpose of it. Sabi ko nga mahirap kapag gumagalaw ka nang hindi mo pinag-iisipan ang galaw mo. Doon nangyayari ang disgrasya. Kaya yung mga shoutout sa mga may mga sasakyan, may mga motor, no? Pag-isipan muna bago mag-act sa daanan, ha? Wag na makiuso. Hindi po trending ang road rage. Kalokohan po yun. Okay? Minsan feeling ko yung iba nag-uusap-usap na lang na mag-away sa daan para mabidyohan para sumikat lang Hindi. Kaya wag mag-ingat. Mahirap. Alam nyo mga young people, when you make a move, di ba? In everything that you do, when you make a move, kailangan pag-isipan mo muna yan. Okay, pag ito bang bagay na ito, ginalaw ko, pag itong galaw ko ba na ito, sabi nga ng ating mahal na pastor ang prinsipyo is this. Okay, halimbawa may sinasabi ka, okay, meron kang pinapaniwalaan, may pinapaniwalaan ka sa sarili mo. The question is always be like this. Saan ka dadalhin ng paniwala mo na yan? Ha? Yun ang magandang tanong, young people, na dapat maiwan lagi sa isip ninyo. May galaw ka, saan ka dadalhin ng galaw na yan? May paniniwala ka outside the Word of God, saan ka dadalhin ng paniwala mo na yan? May prinsipyo ka outside the Word of God, saan ka dadalhin ng prinsipyo? In everything that you do, ang pinakamaganda sa lahat, alam nyo kung ano, is maisip mo lagi yung purpose kung bakit mo yung ginagawa. Kasi, alam nyo, pag walang purpose, kapag hindi mo naisip yung goal mo kung bakit mo yan ginawa, mapapasawalang kwenta ang lahat Try to imagine this, young people. You already exerted every effort. Talagang, sabi nga, para ka ng inspiration ng salita ng Diyos. Every jot and tittle talagang inspired Kumbaga, in short, lahat na. Maximum effort ka na. Ibinigay mo lahat dyan. You exert effort, you exert time. No? Pinaggugulan mo talaga yan ang iyong buhay. But at the end of the day, parang wala pa rin kwenta ang ginawa. At the end of the year, parang yung ka pa rin. Parang, ano nangyari? Kala ko ba nagpagod ka? Kala ko ba nag-exert ka ng effort? Kala ko ba nagbigay ka na ng oras sa mga bagay na yun? Bakit at the end of the year, ganun ka pa din? At the end of the month, ganun pa din. O kaya nga, lagi ko pong sinasabi sa inyo dito, when it comes to our commitment, you should enjoy every result of the process of it. Bakit? Kasi kada process ng commitment mo, nandoon yung purpose. Every day is a process para sa commitment mo. Commitment, sabi ko nga po sa inyo, hindi yan, paulit-ulit ko nang sinasabi dito mga kapatid. Ang commitment, hindi yan post-dated check na tatagpuin mo na lang sa date na pinangako mo. Halimbawa, ang commitment mo ngayong year,
Nangyari January 1 nung preaching ni pastor na count it as dung. Oh, January 1 nangyari 'yon. Ano yung sisingilin mo yung commitment mo ng December 31? Oh, hindi po ganyan ang commitment. Kasi ang commitment po, sabi nga ng ating mahal na pastor, yaan ay isang bagay na iyong binitawan mula sa pagkaintindi mo sa salita ng Diyos. That is, sa madalit sabi, galing yan sa Diyos, mga kapatid. So, kung yan ay galing sa Diyos, there is a purpose behind it and there is a process towards it. Kaya nga, every day, you should enjoy the result of the process. Na paano mo makikita paano may enjoy yung proseso, ay yung resulta ng proseso ng commitment mo. Huwag mong kakalimutan yung purpose kung bakit mo ginawa yan. O, halimbawa, gumawa ka ng commitment. O, halimbawa, ako po, meron akong commitment. O, bakit ko ginawa yun? Para hindi ka magsawa sa commitment. Kasi tao ka eh. Normal, lalo na sa inyo, young people, kaliwat, kanan, harap, likod, there are so many things that is being your distraction or yung distraction na papatungo sa distraction. Oh, di ba? Yung distraction na yun yung magdadala sa iyo sa isa pang distraction, letter E. Hindi na from I to E. Oh, I hope alam niyo yan. Yung sinasabi ko, gets niyo yung point na yan, young people. Kasi pag humarap ka sa kaliwa, okay, nandiyan dyan yung mga bagay na magpapalayo sa'yo sa commitment mo. Pag humarap ka sa kanan, nandiyan dyan yung mga bagay na magpapalayo sa'yo sa commitment mo. Harap ka sa likod mo, meron din. Pag nandiyan ka sa harap, makikita mo yung barrier. So, around you, young people, lalo na sa inyo, nandiyan dyan yung mga bagay na magpapalabnaw. Yun nga ang nakakatakot dun young people eh. Yung magpapalabnaw, hindi magpapawala magpapalabnaw. Pag sinabi natin magpapalabnaw, kumbaga itong kape ko ngayon, hindi ko alam kung malabnaw na to. Yung kape, masarap inumin yan. Bagamat ngayon, may mga iced coffee na tinatawag. Yes. Diba? Hindi ko pa pala nainom yung iced coffee ko sa ref. Bagamat ngayon, may mga iced coffee na tinatawag. Pero hindi lahat ng kape pwedeng maging iced coffee. What I'm talking about is, hindi lahat ng kape masarap kapag nilagyan mo ng ice. Halimbawa, itong Nescafe stick na mas matapang pa sa Barako. Halimbawa, ito. Ano ang magpapalabnaw sa lasa nito, mga kapatid? Ang magpapalabnaw sa lasa nito is yung lamig ng aircon. Kaya minsan, matapang pa din kahit inumin mo wala, pero hindi na maganda sa tiyan. Masakit na sa tiyan, parang there is something on the taste of the coffee na wala na, hindi mo na maano. Pero kape pa din 'yan. Ang mahirap, young people, is this. Yung maging malabnaw yung purpose ng commitment mo. Pero nandiyan pa rin yung purpose. Alam niyo ba ang lakas makapeke nun? Ang lakas makapeke nun, young people, team focus, team prep. Ang lakas makapeke nun. Kasi, okay lang yan. Kape naman eh. O dahil ngayon may tinatawag na iced coffee. Okay lang kahit malamig. But the very purpose of coffee is to be hot. That's right. Diba? Yan ang purpose ng coffee. Yung mainit. Simula sa pool naman na ginawa yung kape, kailan lang naman lumabas yung cold coffee na yan and iced coffee na yan eh. Pero yung purpose kung bakit ka nagkakape, para maging warm yung body mo. Diba? Kaya nga pag malamig, yan ang pinakausong inumin, kape. At saka hindi lang yan. May mga iba pang purpose yan. 'Di ba? Kaya ngayon yung pinakamaganda, young people, na makita ninyo na hindi dapat mawala o hindi dapat maging malabnaw yung purpose ng commitment ninyo. Kasi kapag naging malabnaw na yung purpose ng commitment nyo, magiging malabo na at mako-confuse ka na sa commitment mo. Alam niyo pinakamahirap sa pag ikaw ay nasa commitment, young people, yung magkaroon ka na ng confusion. Pag nandun ka na confused ka na pagdating sa commitment mo, balang araw, sad to say, iiwanan mo na naman yung commitment mo. Kaya nga, di ba, ang sabi is, huwag mong kakalimutan yung purpose. Kasi every commitment that you have made ay may purpose yan. Bakit mo ginawa yung commitment? Yun ang laging tanong. Kaya nga, doon sa nakaraan natin pinag-usapan, isa sa mga nakakatulong sa ating commitment is what? Counsel. Ano ang sabi in the book of Proverbs, chapter 15, verse 22? Without counsel, purposes. See that? Purposes, the reason why you are doing something, that is the purpose. Okay? The reason behind every action.
para sa isang bagay na ginagawa mo. That is the purpose. Sabi ng Bible, without purposes or without counsel, purposes are what? Disappointed. See that? Ano ibig sabihin yan? It means to break. It means frustration. Purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. See that? Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo last week, young people. You've got to, kasi kaya natin ito pinag-aralan last week in preparation para sa mga nangyaring event last Tuesday. O kaya nga, biyaya ng Panginoon. Kaya na-enjoy nyo yan kasi you think it or you made it as your counsel. Sa lahat ng ginagawa nyo, meron kang purpose sa buhay, meron kang purpose sa iyong commitment, kailangan mo ng counsel, that's it. O sabi ko nga sa team prep, samantalahin ninyo na talagang si pastor ang nagsalita sa inyo. Talagang, kumbaga, in short, bagamat nagsalita siya as a general, nagsalita siya, pero just always treat that way na para kayong face-to-face ng ating mahal na pastor, one-on-one situation kayo niyan ng ating mahal na pastor. O same goes as a team focus, dalawang tatay ang nagsalita sa atin, mga veterano na pagdating sa buhay na masasabi natin. Grabe yung mga testimony na nabanggit nila. Testimonies of their life na nabanggit nila sa inyo, team focus. Oh, kaya nga, you have so many counsels para yung inyong purpose ay hindi maging frustration. Para hindi kayo ma-frustrate sa ginagawa ninyo, you need counsel towards your purpose. Kasi iba, ngayon pinag-uusapan natin is the purpose of your commitment. Kasi dito lalabas sa purpose mo yung action mo towards your commitment. Kasi mahirap kapag nagbitaw ka ng commitment, pero ang action mo ay magpapalabnaw sa commitment mo. Halimbawa ako, gumawa ako ng isang commitment, ito po yung gagawin ko. Pero pag nakita nyo yung aking action, parang hindi naman papunta doon sa sinasabi kong yun ang gagawin ko. Diba? Yan po yung sinasabi ko, team focus and team preparation. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan mo ng counsel. Kasi kapag hindi, your purposes will be disappointed. Purposes are disappointed. It will lead you to frustration. Na pag na-frustrate ka na, nagsawa ka na, napagod ka na, parang kausap natin kanina, napagod na daw siya, kinalimutan niya na yung commitment niya. Anong commitment niya? Maglingkod sa Panginoon. Ibigay ang buhay sa Panginoon. Napagod. Kasi behind his actions, behind the action of a person, kapag iba po yan, sa commitment mo, sa purpose ng commitment mo, madidisappoint ka talaga. Ma-frustrate ka. Kaya nga, di ba, dyan sa theme verse natin, kaya kailangan mong i-commit ang mga bagay mo sa Panginoon. Yung way of life, kailangan mo i-commit. Kailangan mo magtiwala sa Panginoon kasi He will be the one that will bring it to pass. It's not you. Team preparation, it's not your work, it's not your money, it's not those positions on your work ang magdadala sa'yo sa commitment mo. Team focus, it's not about your knowledge. It's not about your education. It's not about having everything na nasa iyo. Hindi yan. Hindi yan ang magdadala sa'yo sa purpose ng commitment mo. Ang tanging makakapagdala sa'yo sa commitment mo is counsel towards your purpose. Alam nyo ba, ang word na counsel, hindi mo yan basta-basta pwedeng idikit. Lalo na kapag counsel is a biblical word. Okay? Pag tinignan natin at pinag-aralan natin ang word na counsel, it means godly advice. Doon pa lang sa simulang word bago yung advice, masasabi mo nang intellectual yan at hindi yan emotional eh. It is a godly advice. Now, sabi ng Bible, without godly advice, your purposes are disappointed. The reason why you are doing something, it can lead you to frustration. Pero makikita nyo, in the next part of that verse says, but in the multitude of counselors, they are established. You see that? Ang tanging makakapagbigay lang dyan ng firmness, ng pagiging stable,
sa purpose kung bakit mo ginagawa ang commitment mo is counsel. Kaya nga nandiyan dyan, sabi ko nga last week sa inyo hindi nyo ba naisip kung sino, pag binasa natin itong talata na ito, kung sino ang mga counselors natin? Counselor natin si Solomon. Counselor natin si David. Di ba? In the book of Psalms, ang counselor ay si David. In the book of Proverbs, ang counselor ay si Solomon. Mga taong wala tayong maipagmamalaki. Na yung pinagmamalaki pa natin, wala pa yan, kayo young people, yung pinagmamalaki nyo, wala pa sa kalingkingan ng mga naabot ng tao na ito. Hindi naman mga robot, hindi naman mga AI itong tao na ito Mga mga totoong karakter. Mga totoong tao ito. Na namuhay sa ibabaw ng mundo na ito na wala na silang kailangan hilingin pa. O kung iniisip mong kaya mong daigin si David, sige nga, natawag ka na bang minsan a man after God's own heart? Ganun siya kalapit sa Diyos. Si Solomon, ay ito, wala na, game over na pag itong taong itong pinag-usapan lahat na ito naranasan na. Lahat ay na-experience na nito. But at the end of his life, on his Ecclesiastes, on his conclusion, anong sabi niya? Fear God and keep His commandments. Bakit? Kasi hindi naman yung mga bagay, young people, sa ibabaw ng mundo na ito, ang makakapag-ayos ng purpose mo towards your commitment. Simply, young people, it is the counsel of the Word of God that will make your commitment established. Kaya nga sabi, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors. Now, who are these people? You have your pastor, you have your parents, you have your area leaders, you have everything na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Though, sabi nga ng ating mahal na pastor dito ito yung mga tao nang inassign sa iyo ng Diyos. Now, anong sabi maganda yung sinabi ng ating mahal na pastor doon. Kung hindi naman yan inassign sa iyo ng Diyos, huwag mong kunin. Hindi ibig sabihin na awayin mo. Iba yun. Di ba? Sabi pa nga dun sa Bible, di ba? Sabi dun, huwag kang magbigay ng pagsang-ayon sa kanila. Di ba? Yun ang sabi ng Bible. Yun ang sabi ng Bible sa atin, mga kapatid. Di ba? Kaya ganun yung sinasabi, Team Focus. God is giving everything to you. The counsel of His Word, the counselors using His Word, yung gumagamit ng mga taong gumagamit ng salita ng Diyos, they can be there and they will be there para yung purpose mo ay hindi maging disappointment. Sabi ko nga, mahirap kapag gumalaw ka na nang hindi mo alam kung bakit mo yan ginagalaw. Diba? Parang yung mga bata no? Naging bata naman tayo lahat, 'di ba? Dati minsan gagalaw-galawin mo yung baso. Tapos pag nabasag, di ka na makagalaw. Bakit? Hindi mo minsan pumapasok sa isip mo, ba't ko ba kasi ginalaw 'yun? Ba't pa kasi nangyari ito? Ba't pa kasi nangyari 'yan, 'di ba? That is frustration, that is disappointment. 'Di ba? When a thing ay nabasag na, na-break na, tawag diyan disappointment. Kaya ngayon yung sabi ng Bible ang magpapawala, ang magpapadisappoint sa purpose mo, magpapafrustrate sa'yo sa purpose mo towards your commitment is pag ikaw ay nawala ng counsel. Mahirap, sabi ko nga mahirap, young people. Ang lakas makapeke ng pagkalabnaw. Yan ang magbibigay labo sa'yo pagdating sa commitment mo. Kaya kailangan hindi maging the goal is kailangan hindi maging malabnaw ang iyong commitment upang ang purpose ng iyong commitment upang ang commitment mo ay patuloy pa rin maging malinaw sa iyo. Okay? Tandaan niyo yung people. Sir Conrad. Ayan. Maraming salamat, Sir Maki. Totoo yun, mga kapatid, yung binabanggit ni Sir Maki kanina. Magandang paalala ito, especially sa mga young people na nakakapakinig po sa atin ngayon, patungkol po doon sa kahalagahan ng counsel pagdating sa commitment. Yan, lagi niyo po tatandaan, yan ang tinatalakay po natin. Yung counsel po kasi, o yung commitment po natin, alright, nag-commit ka for this year 2025, nandito tayo ngayon,
Alright, I commit na ako po at talaga ay mag-i-involve na sa church, involved na ako sa ministry. May commitment kang ganun. Mag-commitment ako na talagang mamahalin ko ang aking magulang. Alright, always remember this, brethren, no? Always remember this, young people, that the devil will always take that commitment. Man. Tandaan mo lagi yan. Kasi nag-commit ka eh. Alright? At yung commitment na yan, ay yan yung commitment na yan na magpapalapit sa iyo sa Diyos, sa pamilya mo, sa lahat. Pero ang gusto ng diablo, tanggalin yan sa iyo. Nanakawin yan sa iyo. Alright? Kaya nga, yun yung sinasabi yung kahalagahan ni Sir Maki kanina, na palibutan mo ang sarili mo ng matitinding counselors. Yeah. Bakit? Kasi nga, merong kalaban. May tatanggal ng commitment mo. May sisira ng purpose mo. Doon para makuha mo yung purpose mo na yan. Kaya nga, palibutan mo yung sarili mo ng alin? Ng matitinding counselors. Alright? Alright, so ngayon, napalibutan ka na ng mga counselors. Tandaan po natin na may sinasabi po ang Biblia dito sa, hindi na ako lalayo ng book mga kapatid, dito rin sa Book of Proverbs mga kapatid. The way of fool is right in his own eyes. Ito ang pinakamagandang dapat ninyong gawin mga young people, alright? But he that hearkeneth or hearkeneth unto counsel is wise. Yan dapat ang talaga natin. Meron na nakapaligid, ang dapat mong gawin, makinig ka. Amen. Papakinggan mo sila. Yan ang dapat mong gawin. Young man, young lady. Kasi minsan, may nagka-counsel na, pero hindi mo pinapakinggan. Mas sinusunod mo pa rin yung sinasabi ng unang phrase, the way of fool is right in his own eyes. Yun yung sinasabi ko po sa inyo, young men, young ladies. Di ba? Kasi nga, papaniwalain ka ng diablo na tama yung gagawin mo eh. Right. Papaniwala. Tulad na lang nung kanina. Pinaniwala siya na akala niya ay tama lang yun. Alright, sige, okay lang yan. Kasi napapagod ka nga eh. Pagod eh. O, di ba? Papaniwalain ka. Again, ang sabi ko nga sa iyo, yung commitment mo, gustong tanggalin talaga yan ng diablo. Di ba? So ngayon, may nagka-counsel na. Alright, kapatid, dapat hindi mo talaga ano yan. Mas maganda, tignan mo kung ano yung dapat, ano ba yung purpose mo dito. Alright, di ba? Alright, kina-counsel ka na. Kaso doon na, ang failure is doon sa pagkinig. Doon na nangyayari. Alright? Doon na nagkakaroon ng failure. Saan? Sa pakikinig. Doon saan? Sa counsel. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, the Bible says here, pag ikaw ay nakinig sa counsel, you are wise. Amen. You are wise, brethren. Kaya nga sabi ko po sa inyo, young men, young ladies, diyan madalas bumabagsak. Diyan madalas nagkakaroon ng hindi maayos. Kaya nga nauuwi sa frustration tulad na sinasabi ni Sir Maki. Bakit? Hindi nakikinig saan? Sa wise counsel. Anong pinapakinggan? Yung puso. Kaya nga mapapansin niyo po dito, fools listen to their heart. Yeah. But, alright, the wise listens to God's word. Amen. Yan lagi niyo pong tatandaan. Ulitin ko po mga kapatid. Ang mangmang, ang pinapakinggan niyan ay ang kanyang puso. Why? Because the heart is what? Deceitful. Alright? Ang mangmang ay pinapakinggan niya ang kanyang puso. But the wise listen to what? God's word. But the wise listen to what? Godly counsel. At ang isang wise, mga kapatid, ay nakikinig po yan sa mga dapat niyang pakinggan. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya nga, yun po yung kahalagahan ng counselors. Godly counselors. Dalawang counselor po kasi yan eh. Yan lagi niyo pong tatandaan ha. Yan ang dapat lagi natin tatandaan. Young men, may magka-counsel sa'yo, meron din naman. Pero din may magka-counsel din sa'yo na dapat, yung godly counselor mo. Alright? Kaya nga dapat, you have the right discernment. Right discernment talaga, young men, young lady. No?
Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag ang puso mo ang pinagana mo sa pakikinig mo, sinisigurado ko sa iyo, mauuwi ka sa kapahamakan yan. Mauuwi ka sa... Pero pag pinagana mo, ang isip mo, ang intellect mo sa pakikinig ng counsel, alright, mapupunta ka sa maayos na buhay. Kaya nga, yun nga siya sa... Lahat na lang ng kapamaraanan ng ating mga pastor, mga kapatid, gagawin at gagawin niya, huwag ka lang maligaw ng landas. Gumawa ng programa, kaya makailan lang, para sa mga young people, alright. Kaya nga sabi ko nga doon, habang kami kumakain nila Pastor Hill doon sa na meron kaming nilagang baka. Oh. Dito nilaga lang, walang baka. Oo. Bulalo, tapos Sakto sinusot-sut pa namin yung bone marrow na Sakto sa init ng panahon yung bulalo nyo. Tapos meron Parang alam ko ang bulalo pag malamig. Ba't ganun? Tapos nandun ka sa covered court, sa ilalim nun. Hindi mo alam kung hihigupin mo ba to o lalagyan mo muna ng yelo. Kada higo po, magpapawisak. Ang matindi pa nun, si Ara naghanap pa ng sili. Ewan ko ba doon sa babaeng yun? Oo. Diba? Sabi ko nga doon sa pinag-uusapan namin, pag sumala pa naman itong mga to, pinili na talaga nila. Tama. Pinili na talaga nila, sir. Sabi ko nga sa kanila. Kasi grabe yung mga binitawan. Akalain mo yung pastor natin, yung during the session, garalgal na yung boses, pero pinili niya pa rin magsalita. Grabe talaga, antindi. Pero sabi ko nga po sa inyo, gusto lang ng ating mahal na pastor na ma-guide kayo. Yeah. That's the counsel eh. Yung sinasabi ni Sir Maki kanina. Para yung commitment mo ay hindi mawala sa frustration. Tama. Akalain mo yun, pinili. Sabi nga ni Sir Maki kanina eh. Gagawa kami ng programa ganito, alright? Gagawa ng programa ang church, alright? Kung sa amin lang kung sa amin lang na, kung kay pastor, wag na lang, magpahinga na lang tayo. Wag mo na magprograma. Pahinga na lang muna. Pero hindi eh. Our pastor is really thinking, begging God for wisdom para ma-counsel po tayo ng maayos, especially to you, young men at young ladies na nakapakinig po sa amin ngayon. Yung counsel po na yun ay hindi po opinionated. Galing po yun sa Word of God. Galing po yun sa mind ng Diyos. Hiniling po yun ng ating mahal na pastor. Kaya nga po sabi ko nga, pag ito ba naman itong mga team prep na ito, ay talagang sumala pa, pinili na nila yun. Choice na nila yun, sir. Yeah. Kasi sayang eh. Alright, the counsel is available. Ginaguide tayo sa maayos na kapamaraanan. Pero yun nga sabi ko rin last time sa preaching ko kagabi, mas pipiliin mo pa rin yung mali. Yeah. Kasi bakit? Totoo yung sinasabi ng Biblia na binanggit ko po dito kanina. The way of fool is right in his own eyes. Kasi bakit? Ang mangmang, pinapakinggan niya yung puso. Akalain mo pinakinggan. Best example na. Salamat, binibigyan talaga tayo ng matinding ilustrasyon eh. Pag bago ka sumalang sa mga ganito. Yeah. Tulad na lang kanina mga kapatid. Pinakinggan na naman niya yung puso niya. Bakit? Nahihirapan na ako, sir. Yeah. Sa tingin mo, papaganahin mo lang yung isip mo, kapatid. Lahat naman tayo nahihirapan. Wala naman. Ito na lang, mga kapatid. O kung ikaw nahihirapan, how much more yung pastor mo? Yun. Sige nga. Kung ikaw nga nahihirapan, how much more yung pastor mo? Tama. Ikaw na nakikinig, young people. Alright, ang problema, ito nga matindi dyan, ang problema mo pa lang, young people, alright, anong hinaharap mong problema, kung anong pang-load mo. Ang pinaharap mo pa ng problema, projects mo. Ang hinaharap mo pa lang problema, yung ng magulang mo. Pero pag dumating ka na sa realidad ng buhay, naku po, I'm telling you, baka hindi lang yan. Kung dyan pa lang parang nababaliw ka na, naku po,
That's why you need to seek counsel. Man. That's why you need counsels, brethren. Godly counsels. Alright? Kaya nga sabi ko sa iyo, ayun kanina, pinagana niya ang kanyang puso. Hindi niya pinagana ang kanyang isip. Kasi lahat, sabi ko nga, lahat napapagod. Lahat naaramdam niyan. Pero ang tanong, bakit yung napapagod na yon hindi sumuko? Yeah. Tulad na lang din sa'yo, kapatid. Lahat may problema. Okay, kung ano naharap mong problema ngayon, young men. Alright, sabi mo, ayoko na, maglalaslas na ako. Bakit ikaw humantong sa paglalaslas? Yung isang matinding may problema, hindi humantong sa paglalaslas. Yeah. Bakit ganun? It is because ginagamitan niya ng utak. Yun siya sabi po dito, the wise men listen to God's word, but fools listen to their hearts. Kasi i-deceive ka talaga niyan ng puso natin. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na lamang ng godly counselors para yung commitment mo ay hindi mauwi saan? Sa frustration. Alright? So I hope naging blessing po ko. Yes, Sir Maki. Yeah, kaya alam nyo, young people, no? Yan ang pinaka magandang tandaan sa lahat ng mga narinig po ninyo. It is always wise to listen to godly advice. Tandaan nyo yan. Kasi, young people, aminin nyo man sa hindi. Sabi ko nga, Sir Conrad, alam nyo, nung di ko pa nga nakikwento to kay Pastor Hill. Pero that's the first time na of course lagi namang lagi namang ganun na kailangan i-allow mo ang Holy Spirit na mag-control sa iyo every time you preach. Kasi it is not your word that it is the word of God ang dapat na mag-manifest. Alam nyo, nung Sir Con, nung nagpi-preach ako nung youth revival, I have the outline. Meron akong outline, pero of course, naniniwala ako galing pa rin yun sa Diyos, galing pa rin yun sa Banal na Espiritu. Pero alam nyo, hindi na yun yung pinasabi sa akin ng Holy Spirit nung Kasi grabe yan, alam nyo, ito nga yung sabi ko sa young people ganun din sa lahat, team focus and team prep. I will say this again to you all. Now, whether you admit it or not, there are some people, I'm not talking about the juniors or those people, kapwa nyo rin, young people. Halimbawa, team prep. Kapwa mo, team prep, nakatingin sa'yo. Team focus, kapwa mo, team focus, nakatingin sa'yo. Kaya it is much better na pag nakita ka nila when it comes to your commitment, itong tao na to gumawa ng commitment ito. And makikita niya sa'yo through your action na yung purpose ay hindi yan disappointment. Di ba? Yung makita ka lang ng kapwa mo, team focus, kapwa mo, team preparation na masaya ka pagdating sa sa ginagawa mo towards your commitment, ang laking encouragement na nun. Kaya kailangan mo makinig talaga sa godly advice. Yes. Kaya nga sabi ni Sir Conrad kanina, it is always a wise move na makinig ka sa mga ganun. Kaya narinig nyo naman testimony niya kahapon. Ito po, para sa kalaman ng lahat, mas nauna ko pang na-meet ang mami niya kaysa sa kanya. Oo nga. Tama, hindi ko nasabi yun mas nauna ko pang na-meet ang mami niya kaysa sa kanya. Way back 2016, mas nauna pa namin ni Pastor nakita personal, face-to-face yung nanay ni Sir Conrad kaysa sa kanya. Kailan na yun, Sir? 2022? 2. Niya na na-meet ang mother niya. Kami 2016, isipin niyo yung layo, pagitan ng taon. Pero bakit napunta pa rin sa biyaya ng Panginoon sa ganyang kalagayan? It's because of listening to godly advice. It's because listening to counsels na magdadala sa iyo dun sa purpose mo na hindi maging disappointment. Yeah. 'Di ba? Kaya nga you've got to, kayo ngayon young people, kayong mga may commitment ngayon, huwag kayong magsawa. Kasi kayo rin ang magtutulungan balang araw Brad, kinaya ko. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, iba naman kasi yung problema. Oo nga, iba yung problema na naranasan, but it doesn't mean na iba rin ang magiging paraan mo. Iisa lang ang Diyos natin Alright. Iisa lang ang salita ng Diyos natin. Iisa lang ang sinasabi. Ano yun? Listen to wise counsel. Huwag mong pakinggan yung sarili mo. Kasi pag pinakinggan mo sarili mo, iiyak ka ng kusa. Tama yung sa comment niya ni Ma'am Christy kanina. Kakapanood niyo yan ng Reels. Sabi ko nga na parang after ng youth revival, medyo nagkaroon kami ng konting kasiyahan ng ilan sa mga
staff ko sir sa live streaming tsaka sa naglaro kami sa taas. Oh. Nagtatanong shoutout sa iyo Brother Jairus, ingat ka kung bumabiyahe ka ngayon. Nagtanong siya, sabi niya, ba't kaya ang daming road rage ngayon, Kuya Mac? Sabi ko, alam mo kung bakit maraming road rage ngayon? Wala na kasing kumakausap sa totoong tao ngayon. Puro dito nakausap nyo. Kachat nyo, puro yun na eh. Hindi nyo pa nakikita. Sabi ko nga, mas madaling magtiwala ngayon sa nakakachat mo kaysa sa nakakausap mo ng personal. Baliktad, di ba? Dahil puro AI, puro chat, hindi na kayo nag-uusap person to person. Nagsama-sama nga kayong kumain, di rin naman kayo nag-uusap-usap. Kaya pag may konting nangyaring problema sa daan, hindi mo na ngayon maintindihan yung kalagayan ng tao. Kaya ngayon, sasabayan mo rin ngayon yung init. So ano ngayon nangyari? Di trending ka. Yun. Di ba? Kasi wala eh. Minsan ba, natanong mo, bakit kaya nagwawala to sa daan? Siguro may problema tong tao na ito. Diba? Bago mo patulan, bago ka makipag-argue. Wala nang gano'n naiisip ngayon. Bakit? Kulang na sa usap. Kulang na sa usap sa totoong tao. Puro artificial intelligence na ang lahat ng kausap ninyo. Puro cellphone na ang lahat ng kausap ninyo. Wala na kayong totoong taong kausap. Sabi ko, yan lang ang rason. Wala nang iba. Kahit balik na rin pa nila. May psychology problem daw, ganyan mental. Hindi. Kaya ka nagkaroon ng mental issues kasi hindi na totoo yung kausap mo. Kaya minsan, young people, lumalabo ang commitment kasi malabnaw na ang purpose kung bakit mo ginagawa yan. At kapag naging malabnaw na ang purpose, isa lang ang kulang mo, counsel. Yun ang pinakamagandang ma-realize mo. Right. Counsel. Minsan, alam nyo, ito yan, the truth of the matter is team focus and team preparation. You know it. You just deny it. Sabi nga ng ating mahal na pastor alam mo yan, dinideny mo lang. Alam mo yan eh. Kaya tanggalin ninyo team focus and team prep sa denial stage. Hindi ko pa nakakausap si Pastor Ray kasi ayokong pagsalitain eh. Kasi naawa ko sa boses eh. Kaya sabi ko, gusto ko sa makausap na matanong ko ba kung anong nangyari talaga doon. Gusto ko. Pero alam nyo, sa kwento pa lang ng mga nakasama doon, na ilan sa mga nakakausap ko, ang bira, ang ganda. The best ang nangyari. Masaya ang nangyari. See that? Dito, hindi pa rin kami nakakapag-usap talaga ng masinsinan ni Pastor Hill patungkol sa nangyari dito last Tuesday. Pero alam nyo kung bakit kailangan makita nyo yun, ma-realize yung team focus, team prep. Tama yung sabi ni Sir Con eh. Without those things, ang papakinggan mo na naman sa sarili mo. Kaya lumalabas yung tinatawag na self-pity. Kakausapin mo sarili mo, sasabihin mo, self, kagawa ka na naman. Self, kawawa ka naman. Self, kaya mo yan. Tapos magpo-post ka ng thoughts ng sama ng loob mo. Ay, sos. Di ba? Ganun ang nangyayari, young people. Kaya nga, isa lang ang kulang dyan. Ang kulang dyan is counsel. Sabi nga ni Sir Conrad, nandiyan dyan na yung counsel, isa na lang din ang kulang, makinig. Makinig ka. Pag may counsel, makinig ka. Naalala ko shout out, pasensya na sa mga class na sumunod sa amin. Kami ang una at huling naturuan ni Pastor ng counseling. Yan. The next is history. History na lang. Kwento na lang. Alam nyo, ang ganda na nung tinuturo sa amin ni Pastor yung counseling. Pakinggan mo, huwag kang gagawa ng desisyon kung wala ka pang naririnig. Tama. Yun ang problema, young people. Wala ka pang naririnig, didesisyonan mo na kaagad. Ang naririnig mo pa lang, sarili mo, hindi mo pa yun bulong pa ng Diablo yun. Isan talaga papatungo yan. Disappointment talaga yan. Kaya, again, young people, tandaan niyo, maganda para hindi ka mapunta sa disappointment or hindi ka mapunta sa disappointment, listen to counsel. Maganda yung sabi ni Sir Conrad, ang pagiging wise, kung talagang sinasabi mong wise ka, dapat nakikinig ka sa counsel. Yes. Kasi, tulad ng sinasabi ng Bible, kung papakinggan mo sarili, it's very deceitful. No? Di ba? May mga pasabi, listen to your heart, listen to your heart. Hindi talaga. Listen to your heart. Ano ba sinasabi ng puso mo? Listen to your gut. Ano ba sinasabi ng gut mo? Gutom na po. Yan ang sinasabi ng gut. Gutom na. Listen to your heart, puro cholesterol. Ay, sorry. Di ba? Kita niyo yan?
Kaya, young people, it is very deceitful, sabi ng Panginoon, ang lakas makapandaya niyan. Yeah. Kaya ang pinakamaganda, ito yung salita ng Diyos. Makinig Yan. na lang kayo, young people, ang salita ng Diyos. No? Katulad ng isang magulang, ang isang pastor ay wala ring hangarin yan sa iyo na mapunta ka sa stage of disappointment. Tama. Diba? Kaya ang gusto ng ating mahal na pastor, young people, team focus, and team preparation, yung ikaw ay mapunta doon sa isang sitwasyon na makikita mo talaga ang purpose kung bakit ka gumawa ng commitment sa taon na ito. Okay? So, I hope that we've been a blessing sa inyo, Praise the mga Lord. kapatid, ngayong pong tanghali po na ito. Kaya sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumubaybay na sa ating programa, ay nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito na pasalamatan po kayo at samantalahin din ang pagkakataon na ito na makita ang makita ang kadakilaan ng Panginoon. Oh, by the way, bago tayo magtapos, ay nais ko munang batiin ang happy birthday si Ma'am Jenny Rose. Yes, Ma'am Jenny Rose. Ma'am Happy birthday. Jenny Rose, happy birthday sa iyo, Ma'am Jenny Rose. At bawal mag-date, ha? Bawal mag-date. Mag-date. Nandiyan ba, nagtatrabaho ba si... Ay, tatrabaho. Parang nakita ko nagtatrabaho pero nakabarong eh. Parang mabalak eh. Yan. At syempre, nais ko rin pong batiin si nanonood na daw sila ngayon. Yan. Ay nais ko pong shout out at batiin si Nanay Gilda Hunsay sa kanyang 79th birthday. Wow! Yan. Happy birthday po sa inyo, Nanay Amen. Gilda. Mamaya, punta ako dyan. Pakisabi sa mga full-time na nag-saturation na wala namang sineran. Yan. Huwag kumain. Huwag kumain, ay. Palabasin ang bahay, Ate Aba. No souls won. No, Uwi. ang minimum 10. Ay, Ang batay. pwede lang kumain dyan, Nanay Gilda, yung, mga naka-10 souls one and up. Sabay send ng picture ang mga Soul winning eh. Soul winning na sila, Sabay sir. send ng picture sa GC na nag-soul winning sila. Antindi. Yan, kaya Nay, happy birthday po sa inyo and may God continually bless you. At tanungin mo na, i-oral exam na agad yan si Wangwang. I-oral Yan. exam na yan. Ang biro, tinanong siya kung sino yung mga matatagal na namuhay sa Bible time. Wala siya nasagot eh. Anong class mo? Patay na. Ayan. Kaya, again, happy birthday po. At hindi lang sila. Baka meron pa pong iba sa inyo na nag-celebrate ng birthday. Ma'am Lucy Bilo. Ma'am Lucy Bilo ngayon, birthday. Oh, Ay, pwede. Ate Lucy, happy birthday. Ate Yeah. Lucy, yan. At Happy birthday. sa lahat pa, sino pa, belated kay Ma'am Sai, happy birthday ulit. Tama, Ma'am oo. Sai. Tindi, Ma'am Sai. Kagabi. Kahapon, matindi yung mga handaan kahapon, stick o gummy bears. Matindi yung mga handaan. Donut. Ano yung donut na yun? Dunkin, sir. Hindi, may isa pa eh. Oh? May isa pang donut. Yung binubuksan lang na gano'n. Ano ba yun? Dewey Donut. Dewey. Meron. May mga ganun kawan eh. Matindi talaga. Hindi na ako umabot dun eh. Kasi ang inabot ko na lang yung pagkain. Pero masarap pagkain. Oo. Yan. Happy birthday po sa inyong lahat ng mga Yan. nag-celebrate ng birthday. To name them, Ma'am Jenny Rose, Nanay Gilda, and Ma'am Lucy. And sa lahat pa ng mga merong birthday dyan, may kaarawan dyan, maligayang bati po sa inyong lahat. No? Kaya we're praying that God will continually bless you at sa lahat sa dagdag na taon ay patuloy po kayong gamitin ng Panginoon. Po? At sa ngalan po, hanggang dito muna tayo mga kapatid. At sa Amen. ngalan po ng aming mahal na pastor who is the Yes. executive director and producer of the program, The Baptist Lunch. At sa sampuna po ng aming mga kasamaan po dito, Sir Conrad with me, Amen. Sir Vince, Sir Romir, Sir John, and Ma'am Carmela, ay binabati po namin kayo ng isang magandang tanghali. And on top of all this, all we can say is to God be the glory. Enjoy your day. Team Focus, staying alive. Mamaya, kita-kita po tayo. Yun. God bless us all.
Once I was lost in the darkness, but Jesus heard me when I cried. His grace is more than I ask for, because He brought this poor sinner to life. Now as I trust in my Savior, we walk hand in hand every day. Now I've had some joy and some sorrow, but with all of my heart I can say that here on this journey I found God faithful. Time after time, His grace overflows. Every need is surely met. Jesus has never failed me yet, 'cause He's been so good and I have been blessed. God has been faithful. I don't know how He could bless me more than He blessed me today, 'cause each day I come to His table, oh, He never pushed me away. I never dreamed I could stand here and tell you how good God has been, but I found no greater forgiveness, and so I will tell you again that here on this journey I found God faithful. Time after time, His grace overflows. Every need is surely met. My Jesus has never failed me yet, 'cause He's been so good and I have been blessed. God has been faithful. When I can see what's ahead down the road, and I wonder if I'll have to travel alone, all the proofs that I need, then my God will supply. 'Cause when I look behind me, I see grace was there all the time. Here on this journey, I found God faithful. 'Cause time after time, His grace overflows. Every need is surely met. My Jesus has never failed me yet,
He's been so good, and I have been blessed. God has been faithful. He's been so good, and I have been blessed. God has been faithful.